makakita. Parang may Actually, balak eh. ang ganda nung ang ganda nung comparison na yun. Ito na, hindi na natin ito matatagalin pa. Nag-echo na ang sigaw ni Midnight. At yun ba ay masasaksiyan natin sa game number 3. Ay, naka-purify nga si Kelra. Actually, si Super Prince, sobrang tapang niya, nag-flicker siya. Grabe. Instead of the purify. Uy, delikado si Brusco, napasobra. Pero joke lang! Sabi ni Brusco, anong sobra? Brusco ako eh. Yan na eh. Sinapak niya si Widdy. Kung ikaw sipa ka ng sipa, pero ito pues, harapin mo yung suntok ko. Grabe yung pokes na meron ng Sicilian tsaka Leia. Literal nakala mo Delix na si Brusco pero bumabalik yung buhay eh. Kala ni Widdy, kaya niya eh. Kasi meron siyang passive, sabi niya masakit yung hampas niya eh. Kaso yung Surge of Life, doon siya nabuhay yung extra HP. Ang masarap dito, sa lane ni Brusco at ni Super Prince, kahit di sila umuwi. Oo. Kasi every time nalalapit si Widdy, ano yan, hindi lang punching bag yan. Healing for everyone pa yan. Healing for everyone eh, no? Tsaka ang pinakamaganda pa nangyari, sa dami-dami na makakuha ng kill, kay Prince pa. Kaya nga eh. Sulit na sulit yung Sicilian. Kaya ako talaga kanina, nag-echo yung watt ko eh. Oo Kasi parang eh. punching bag na nga kay ilang beses ko na rin kasi na-experience yan yung Tama eh. kaleya ako, tapos chow kalaban ko, sarap suntukin. Pag ako naman yung chow, tapos pag kaleya yung Kalaban kalaban ko, mo. parang hindi ko siya masuntok eh, kasi sipa lang yung chow eh. Diba? Sipa Wala akong lang masuntok kasi. yan eh. Ngayon, nahanapin niya Pabian itong si King Kong. Pero grabe no, nakita natin kagad yung rason ba't sumigaw si Midnight. Nahirapan sa pokes. Although hindi naman, napagamit ba ng flicker nun si Widdy? Hindi, di ba? Hindi. Hindi pa naman. So, kahit pa paano, okay pa rin naman. Pero kinakabahan ako sa kinakabahan ako sa battle spell ni Prince ha. Uy, ayun nakuha yung green. Kaso na force ng Tempest of Blades, parang bad trade ata. Oo, Matic, walang di na-contest yung TLID dyan sa Turtle. At mukhang easy objective na naman to for Onyx Philippines. Well, wala ring retry si King Kong. So, ang daming wala. even Ang trade daming lang naman, pero si Widdy nagtatapang. Wala siyang Wave of the Dragon, pero si Brusco talaga, Brusco. 1v3. Nakikipagsuntukan siya, bumabalik yung kanyang HP. Kinakaya niya no? Hindi siya takot eh. Hindi siya takot sa mga Young Stallions ngayon. Hindi pa nga nasisimulan yung Turtle dito. Pero si Aran napapaligiran ng 4. Si Widdy nagpapa-level 4 doon, sa level 4 na doon sa baba. At ngayon, titignan natin kung makakahanap pa siya ng angulo ng kanyang sipa. Kasi babalik tayo sa tanong, sinong sisipain ni Widdy ngayon? Si Aran, grabe yung pag-zone niya rito, grabe pagka-frontline. Pero mabibigyan ata, may ultimate na nagamit dito mula kay Super Prince. Buti na lang, maraming bush daw, sabi ni Aran, kaso yung damage siya, sapat ata! Hoy! Para mapatay nila yung Hilda, at tutumba na nga si Aran, and napakaganda ng Avatar the Guardian Kirk dito sa may hilikuran. Yung sipa na gamit ang mula kay Tempest of Blades, mula kay Fabian. Pero si Kirk, malaki pa yung kanyang buhay. Nakaka-regen pa siya sa kanyang mga passive. Si Brusco! Inaabot niya ng Tidal Strike! Si Fabian, and tumumba na yung Ling. And si Widdy, wala na siyang sipa. Wala siyang magawa. Nagwawala talaga ngayon itong si Brusco. Iba yung pinapakita nila ngayon and so far looking good. 1.5k gold lead, Onyx Philippines. Sinusulit ang kanilang kalamangan early on and TLID. Mukhang gugutumin na naman ata nila si Fabian pag nagtuloy-tuloy ito. Wala makain. Wala na makain si Ling, si Fabian. Pinag-fasting yung Ling, baka mamaya wala na namang purple to, lalo Hanzo yung gamit dito. Uy, Ay, si Widdy! Ay! Lilikeran lang ni Super Prince, bawal mo ako sipain! Sino nga ba kasi talaga sisipain ni King Kong dito? Ayun, sinipay yung multo. Okay. Pwede pala yun? Pwede po. Nasisipa mo pala yung multo? Kala ko dinadasalan lang yung multo eh, nasisipa pala. So pag may nakita kang white lady, sipain mo na lang, huwag ka na matakot. Wag ka nang titili. Oo. Sipain mo lang, pero kamuntikan si Arden si Widdy. Ang malungkot pa doon, napagamit siya ng sipa, napagamit siya ng flicker. Ang kinumit lang naman ni King Kong, isang ultimate. Oo, tsaka hindi pa napitas doon si Super Prince. So ngayon, nakakakuha pa naman ng purple buff itong si Fabian. Pero kasi nung game 1, kailan siya nawalan? Kailan siya nag-start hindi makakuha ng purple buff? After nung pangalawang turtle. Oo, inaabangan natin kung maulit nga ba. Dahil si Galeo, grabe, binabati slam na naman itong si Widdy. Papatay na si King Kong. Wala flicker yan. Wala flicker yan, sabi nila. Kaya inangat ni Brusco. And makukuha na nila yung kill kay Widdy. Ilang beses ko naramdaman to sa RG ko ingan. Walang kwento yung chow pag may kalabang ang Kalea. Ngayon matatanong kita na mas masakit mag-proc yung arthritis mo, yung mag-chow laban ng Kalea. Mas masakit ata itong nararamdaman ni Widdy ngayon kasi nasa mobile master siya eh. Tama, 0-2-0. Napakasakit na. Even King Kong, kinumit na yung kanyang retry para siguradong maparusahan itong si Chow at unti-unti na niyang ini-invade. Hindi nga multo yung dinadala niya, mismong katawan na niya, pero para may ganti ata na mape. Pero si Kirk ang ganda na pagpasok. Tempest of Blades sa force out kagad. Super Friends ang unang mabibigyan. That's one member down for Onyx Philippines. Susunod na sisipain. Etong si Kirk, makakatakas nga ba? Pero parang, teka lang!
Si Aaron nabigyan! Nabigyan! Although nakakuha ng magandang engagement dito yung Team Liquid idea, medyo napalalim kasi yung invade Oo. ni King Kong and kinailangan niya mag-ulti palabas para mailigtas yung sarili niya. Siyempre, medyo selfish mode muna tayo sa jungle dahil hindi pwede mamatay yung Hanzo. Pero ngayon, binalikan niya. Ipinaghiganti niya si kanina. Pre, ba't si nagsasapakan Superfix. yung dalawang rover natin? Wala si Brusco nga eh. Si Brusco. Tsaka ano rin kasi si Brusco, yung hero niya si Kalea, semi-fighter. Oo. Pero mabalik tayo dun sa taas. Yung 1v1 ni Kelra, by the way, gusto ko lang i-clarify solo 1v1. Wala doon yun si nangyari. Kingdom? Wala si Kingdom doon, si Kelra. Sinolo kill niya si Aaron Cheeky. Yan Oo. talaga yung mapapasabi ka, stop touching me. Stop touching me. Si Aaron Cheeky, kinailangan na ng extra health doon at magtutulak na nga din siya doon sa baba. Pero magkakaroon tayo ng turtle fight ngayon. Sino ang makakakuha? Si King Kong pa nga rin. Witty nakasipa. Ang ganda naman na sagot. Pero teka lang. Inabangan. Naabangan si King. Inabangan yung katawan sa likod ni Aran, pati na rin ni Fabian. Pero lumalaban pa dito yung Onyx Philippines. Tumumba si Kirk, yung mga passive. May buhay pa siya! Buhay pa rin yung Gatot Kacha. And unang tumumba rito for DLID is si Aran. Pero yun nga lang, tulad nga na sinabi natin kanina, napatumba nila yung Hanzo ng Onyx Philippines. Ingan, and nakadalawang tower doon yung TLID, yung baba. Napatumba ni Aaron Cheeky and sumunod din naman yung nakuwang top lane tower ni Fabian. Kanina medyo may onting kaalamangan yung Onyx Philippines ngayon. Less than 1K na. So kahit papaano nakakahanap ng trades ang TLID at sinisigurado nilang hindi basta-basta makakapasok ang Onyx Philippines sa jungle nila at muling pahirapan ni itong si Fabian. So kahit papaano nag-i-equalize na naman ang ating laban. So ngayon Onyx Philippines, again, they have the Harriet. They really need to dominate the early and the late game kasi later on pag nag-scale up si Fabian tsaka si Aaron Cheeky, mabibigyan talagang world champs. In fairness maganda yung laro ni Aran this time. Oo. Na talagang ang ginagawa niya is sinusugod niya yung likuran para at least may access ng TLID sa katawan ng Hanzo. Even though hindi naman kasi nila matitira yon, yung frontline damage dito ng TLID sapat para mapatumba yung HP ng multo. Oo. Such that kapag bumalik si King Kong, easy kill siya para kay Fabian tsaka na rin kay Aran. So medyo weird din yung pwestuhan para kay King Kong sa mga objective fights, yung mga turtle, yung mga lord, lalo sa lord. Kasi kapag nag-commit ka ng ulti, kailangan manalo ka ng teamfight for Onyx Philippines. Oo, tama. Nakita nga natin yung exact moment na yun nung naabangan siya nila Yehezkiel kaya nabigyan itong si King Kong. Pero so far, medyo tahimik na naman ang ating land of Dawn. Nakaka-pick up na ng Hasgos itong si Fabian. Binibigyan si Brusco, napa-flicker out si Brusco. Kala ko tsunami slam niya pero di kasi naka-ready yung Onyx Philippines yung time na yun. So, dun mo rin naman makikita yung presence of mind ni Brusco na hindi naman lahat pwede niyang setan. Kahit technically pwede niyang i-tsunami slam kanina doon si Aaron Cheeky. Pero ang sakit ng mga Death Sonata ni Aaron Cheeky. Grabe yung pokes din na nanggagaling mula dito sa TLID. 1v1. 1v1 with the Great One. Oh, tignan natin. Walang mangyayari. Hindi siya pwede. Pero makakapush si Fabian. Hindi siya pwede magmulto kasi. Tapos si Fabian hindi rin pwede bumaba. Pareha sila nagre-respetuhan. Oo, tsaka may major objective kasi pero sabi ni Fabian, okay lang, makakapush ako kahit wala tayong gawin dito. Unang mainip kasi doon talo eh. Oo. Yung pag bumaba yung Ling, Tama. kawawa ka sa Hanzo. Kung Pag nagmulti nagmulto- naman yung Hanzo, kawawa ka sa Ling. Tama. So ibig sabihin, nang psychohan lang sila doon. Nagka-psycho lang sila. Yung tipong nagtingin na nakala mo walang nangyari pero sa totoo nagkaintindihan sila doon. Nagkaintindihan Tama. sila. May sign of sige. respect. Sige. Parang, ano gagawin natin dito? Alam natin kung ano mangyayari. Tara, alisan tayo. Yun yung literal na unang sumapak talo dito, Oo. unang pumindot talo. Ang tawag doon, stalemate. Tama. Pero actually lamang yung TLID kasi nung tinitigan ni Fabian si King Kong, wala rin nagawa si King Kong kasi yung Torre gusto niyang depensahan Oo. sa bot. Nagkatitigan nga sila. So sabi ni King Kong, sige sino yan? Sa'yo na yan. Sige, okay lang. Basta ngayon, ang major objective ay sana makuha ng Onyx Philippines. Sabi ni King Kong ngayon, First Lord up for grabs. Yehezkiel talagang nagzo-zone out dito. Sanguine Coast, tumatama din naman kay Superfins. Medyo na out of position dito yung TLID Pero nagagamit na yung mga skills dito ng Onyx Philippines. Wala ng ultimate dito si Cillion. And nauubos din yung HP ni Kirk. May revitalize pa naman however, pero yung paghahawak nila sa Lord parang sila pa yung napapasama. Brusco! Oy, ayan na nga nag-set pero hindi ata nila bubuhatin dito si Aran. Zaman force dito mula kay Kelra sa may likuran pero nandun yung bala ni Aaron Cheeky para mapatumay yung Harry. Double kill para kay Aaron Cheeky. Nawalaan na rin si Brusco rito. And susunod na ata si Kirk. Aaron Cheeky with a triple kill. And si King Kong wala na yung kanyang ultimate. Wala na yung multo. And ngayon TLID bumabawi sila laban sa Onyx Philippines. Muli na naman ang pinapatunayan ni Aaron Cheeky na pag-usapang hype. Totoo talaga ang inyong nararamdaman na 3-1-0 with the Granger.
And so far, TLID, kung kanina medyo back and forth, ngayon ramdam mo na merong lumalawang at yun na yung TLID. Oo, sabi na ng Aaron Chiki dito, let me touch you. Let me touch you naman ngayon. Oo. Kaya sabi ko sa iyo, ako magbigay ng salita eh. Pag nagkamali ka kasi tawag doon, touch move eh. Tama. And touch Hindi move mo na pwede bawiin. Touch move yung Onyx Philippines kanina na burn yung ultimate ni Super Friends, sinintay lang ng TLID. And si Brusco, pagka-tidal strike niya, nakita niya si Aran pero hindi niya binuhat. Pero this time around, binuhat na niya, bad trip na siya eh. Sabi niya sinogrado niya eh. Oh, sabi niya kanina, mali ata yung ginawa ko eh. Sabi niya kayo mga Sigma junglers namin nagtititigan. Ayoko, hindi ako binubuhat ko agad eh. Bawal ata yung slow take dito for Onyx Philippines. Yun yung na-realize nila after sa Lord Dance na yun kasi tinitigan lang nila si Aran. And anong nangyari sila yung napahamak ngayon, kailangan nila bigyan kagad yung mga frontline. Kasi kanina, nung pagpasok ni Kelra, dahil nga ready pa yung TLID na lumaban, sinalubong ni Kelra dito yung onslaught ng Liquid ID. Kumbaga naka-ready si Aaron Chiki, naka-ready si Fabian, naka-ready si Yehezkiel. Handang-handa sila sa pagsaman first doon ni Kelra, pero handa rin naman yung Onyx Philippines na ma-burst down kaagad yung Lord doon sa bandang baba. Wala pa rin namang Holy Shields na napapop at makakalabas pa rin naman ang Onyx Philippines. And looking at the items, medyo may laki yung kalamangan ni Fabian kay King. Malaki kasi talagang free to roam around the map dito si Fabian. Even though 0-1-6 yung kanyang score, yung pressure lang nung Ling na nakakapag-split push siya na hindi siya pwede galawin nung Philippines. Kasi hindi siya kaya i-match talaga nung Hanzo sa tolang Winter Crown na force dito mula kay Yehezkiel. Pero si Willy sa likuran, nakahuli niya rito si Kelra. Zaman force, wala siyang Purify pero walang pakis Kelra. Lumalaban pa rin siya. Pero yung damage talaga mula sa TLID ay napakasakit. Mas sa gamit na pero si Kirk nakalabas din naman with the AOG. Nagkalabasan lang yung dalawang team, nagkarespetuhan. Akala ko yung AOG ni Kirk pasugod eh. Sakit nung Rhapsody ni Kelra. Kamuntikan si doon. Si Kelra, si Aaron Chiki, nakafocus pa siya dito kay Kelra. Buti naharangan ni Kirk yung ibang Rhapsody. Grabe din yung katapangan ni Kelra. Nung nasipa siya, pinyuri niya, zinaman force in pa niya. Lumaban pa siya. Tapos si Fabian, kala niya, Actually, dapat mamatay si Kelra doon, pero ang sakit din ng hampas ni King Kong, napatembes sa blades si Fabian. Oo. So, nagkakaroon tayo kumbaga ng onting stalemate pag-usapang clashes. Pero pag-usapang economy, teka lang, napaka-temples ka agad. Grabe. Pogi. The moves. Pero yan yung sinasabi ko kanina sa'yo, lugi talaga sa sa opposite lane, yung Onyx Philippines. Kasi hindi nila kaya i-match yung Ling, basically. So ngayon talagang aasa sa pwedeng makuha tong second lord yung Onyx Philippines, and so far kakayanin pa rin naman nilang kumontes kahit pag gumawa ng split sa TLID. That's 3.5k gold lead pa rin. Mukhang napapasubok talaga ang ating defending champions. Kasi so far yung bad start na nangyari kay Fabian, ang bilis niyang napaikot eh. Same to nung previous series natin, na kapag kahit gaano kaganda yung start mo, may may point ng game na mararamdaman mo yung nature ng matchups ng mga heroes. Lalo kapag ganitong level ng MLBB. And so far, for Onyx Philippines, kailangan nila protektahan yung Hanzo. And tulad nga na sabi mo, nag-conceal na nga sila Kelra dito sa likuran! Nahuli na naman si Aaron Chiki! Nako po, nahawakan, piningutan na naman sa tenga. Ang ganda ng ginawa ni Brusco, pati na rin ni Kelra. What a conceal play, and it was well worth it. Kasi sa totoo lang, pag hindi gumana yung conceal play na yun, TLID my turn na eh. Hindi nakita ni Aaron Chiki. Oh, lumalaban dito, sinipa yung multo. So si King Kong napuwersa bumalik. Wala si Ling dito, wala si Fabian. And nandun siya sa may taas ng split push. So irarush ba? May lipad. Pa rin naman si Fabian para makabot siya dito sa may Lord Fight. Oy! Oh my gosh! Napakaganda ng pass naman ng TLID. Umusata ang Onyx Philippines dito. Champions of Blades. Malaki pa rin. Wala na yung jungler ng Onyx Philippines. Si Aran dito falling pretty low. And sa Fabian, inaabangan dito na bumaba yung HP, yung threshold ng Lord. Pero marireset ata. Pero naka-ready pa rin naman dito yung TLID. Ang problema lang ni Fabian, nandito pa si Kelra, nahabol yung Super Friends, yung Hilda, isang bat impact na lang, patay na siya. Sino makakuha ng Lord? May retry si Fabian, pero unang punta pa si Yehezkiel, pero tumabagsak din naman si Kelra, and nakuha na nga ni Fabian yung Lord! Another amazing execution para sa Young Stallions. Yung knock-up. Pati na rin yung pag-isolate ng clashes doon ng TLID. Lahat nakalamang sila at nakuha pa nga ni Fabian yung Lord. Oh my goodness. Yung split push ni Fabian, yung timing nung kanilang re-engage. As much as gusto nila mag-Lord, nagamit din kasi yung Zaman Force kanina to take down Kelra. Aray ko, 2 hits lang ata si King Kong. Oy, sinubukan balikan! Kamuntikan pang ma-outplay ni Fabian doon si King Kong. 3 na sila doon ha. Masakit. Nahihirapan talaga itong si King Kong so far. And TLID,
Lord marching in doon sa middle lane. Maganda naman ang kanilang clear wave. They have the Harith and the Sicilian. Pero again, if makahanap na magandang sipa or initiation, etong si Weedy, katulad ng double ng knockups niya kanina doon sa Lord Pit, pwedeng maging endable angle to for TLID. Pero focus muna doon sa inhibitor si SK. Nagpapailaw lamang si Kirk. Medyo nakakaramdam na ng kasakitan. King Kong pumasok na nga doon! Oh, si Aran yung gusto niya ng unang bigyan para wala ng tambay sa unahan. And makakadepensa ata ang Onyx Philippines dito. Tumumba na rin si Weedy, yung Zaman Force na nagamit mula dito kay Kelra. Sa buhay pa ang Onyx Philippines. Walang inhibitor na nakuha. Onyx Philippines beautifully executed. Pero kinakailangan nilang ingatan yung damage na meron ng TLID. Kasi kung kanina si Kirk, nung wala pang anti-crash nung game number 2 nakagatot, hindi niya kailangan. Oo. Ngayon parang 5 anti-crash na yung kailangan niya kasi sobrang sakit. Sabi niya, Oo. parang worthy investment na. Worthy Kasi investment na. mahapdi sa pabin eh. Ginamit na naman yung multo. Hindi pakita ng TLID Ambalang. Umambalang dito si King Kong. Just in case may pwede siyang mahuli. Pero maganda yung choice na yun na iniwan na lang ni King Kong yung problema ng Cho. Kelra. Tapos hinanap niya si Aran. Kasi kanina pang bad trip si Aran dito. Oo. Malaking problema din talaga yung Hilda. But so far, kapag dating sa mga Lord Dances, doon talaga malulugi ang Onyx Philippines. Kasi pwedeng hanapin talaga ni Fabian yung katawan ni Hanzo. Again, even though hindi niya pwedeng damagean, pero pag pumasok si King Kong dito, talagang kailangan siguraduhin nila na manalo sila sa teamfight. Kasi if hindi, babalik yung katawan ni Hanzo na low HP, sasalubungan niya yung Ling. Kumbaga isang Rhapsody lang, kahit nga Rhapsody lang ni Aaron Shiki habang nakamulto. Mapapabalik mo na eventually itong si King Kong, pero muntikan na yun Okay, pero si tignan mo si Brusco siya kasi Ayun Kelra. na naman, dala-dala si Kuya. Ito na naman si Kuya, tignan natin Sabi ni Aaron Chiki kanina, lugi siya, may kasamang Kuya. Na si King Kong, ginamit yung multo. Pero pump fake lang. Okay, Hindi sila pwede magpakita. hindi talaga. Quiet lang sila Kelra dito. Wait, nakita na ni Ling. Pwede nilang salubungin yan Nagkusina, Kakababa lang yan! Mali yung title strike! Pero enough pa rin ata! Tempest of Blades! Synchrovision! Yung life steal! Hindi namatay! Buhay pa rin si Fabian! At ito na! Lalaban pa rin dito yung TLID. Alam nila pangit yung pwesto nila Kelra, pero tumamba rin naman si Aaron Chiki. Tinamaan ng Bats Impact. And yung multo, libre na, sabi ni King Kong. Wala kay Tempest of Blades ngayon. Amin ang Lord. Pero hindi ata nila pipilit. Hindi nila ipiforce. Grabe ka na, Fabian! Ibang klase yun. Conceal. In fairness, Ginamit na yung Tsunami Slam. Ginamit na literal na isang hit na lang. in fairness, nasaktuhan din kasi. Oo. Pag title strike ni Brusco, sakto nag-defiant sword si Fabiano sa green. Gusto lang naman niya mag-farm. So, na miss time lang. Medyo may nalas si Brusco. Pero tumama pa rin naman yung knock-up. Kaso yun nga lang, yung extra second din nabigyan si Fabian Oo. ng opportunity para pindutin yung Tempest of Blades. Literal, hindi nga isang second kailangan mo. Milliseconds Oo, lang. millisecond Sobrang lang. onti na lang ng buhay doon ni Fabian. So, Tapos naka-lifesteal pa, no? Oo. Kung di bumasic attack si Fabian doon, patay siya eh. kasi may hasclos nga pala to. So, yung si Kelra, kung di nakapita si Super Prince doon kay Aaron Chiki, maaaring matalo na ngayon yung Onyx Philippines. Pero fortunately, 2 gold laners natin ang nawala. Grabe si King Kong, pinag-check bush yun yung ulti niya. Kailangan Sabi niya, hindi lang pang pick off, pang check bush to. Oo, sabi nga, di ba, kinukuha na ni King Kong lahat. Ngayon, ginagawa na niya lahat. Oh, pati responsibilidad Pati ng Roman. responsibilidad ni Brusco, tsaka ni Kirk, ginagawa na niya. Oh, akin na lahat. Akin to lahat. Oy, si Aran, makikita niya yung multo. Nakita niya yung totoong tao. Pero yung dalawa na naman may binabalak. Ayan, si Fabian, tatawid Si yan. Kelra tsaka si Brusco tatawid. Pag tumawid, Oh! kalagod ka! Nakatakas siya sa late! Nakatakas! Naka-ready siya! Alam niya, hindi siya Uchiha! Alam niya! Hindi siya Uchiha! Sabi niya ilang beses ginawa ito ng mga jungler eh. Oo hindi siya nadali. Hindi siya magpapadali sa ganun. Pagsilip niya, pre, nag-Tempest of Blades kaagad. Ay! Ano sinasabi niyo ngayon? Si Kelra pa rin to! Baka nakakalimutan niyo. That's a major shutdown. Aaron Shiki na wala bigla sa mapa. Fabian will manage the wave doon sa taas. Pero tatapatan lang siya ni King Kong. Nagkatitigan na naman yung ating dalawang junglers. Nagkarespetuhan. May major objective, may major advantage dito ang Onyx Philippines. Tignan natin kung anong gagawin nila. Kelra with a huge pick-off. Sabi ni Kelra, pre, si Fabian di ko mahawakan. Ito na lang, kanina ko pa hinahawakan to eh. Ito na lang. Ito yung pinakamadali kahit may Purify pa to. Hindi naman nagamit. Pero teka lang, si Aran yung binibigyan ngayon. Makakatakas din naman with the Cyclone. Yes, kill. Medyo pulado. Pero maubuhay in 15 seconds. Itong si Aaron Shiki. Tingnan natin kung ano nga plano ng Supersonics. Umuwi si Fabian! Nakubuhay! Ras nito ng Onyx Philippines! Napauwi si Fabian bigla.
King Kong, ayun na nga yung multo. Tignan natin. Mukhang aabot naman. Lord! Magiging retribution battle to. Pumasok si Fabian, pero huwag niyong kakalimutan, si King Kong pa rin ang beast, ang king of the jungle. Nahuli Kaya pa! pinasok na nga dito si Aran. Nagpapyo ka na immortality, pero napaligiran ng members ng Onyx Philippines. Bye-bye! Apat na lamang for TLID. Onyx Philippines secures the Lord. Ito yung kapag natalo sila, matutulog si Fabian, tatanong niya sa sarili niya, ba't ba ako nag-recall? Hindi siya umabot pagbaba ng Defiant Sword. Nandun na kasi yung multo. Nawala yung pang-hunting nila sa Hanzo. Nawala. Ang pwede sanang mangyari for TLID na matalo muli ang Onyx Philippines, pero handa ang Super Fam para dito ngayon. Fabian mag-push doon sa bandang taas habang yung Super Fam tatry yung best makakuha ng inhibitor turret. King Kong nandoon sa middle lane habang the rest nasa baba. And si Brusco, pumasok na naman, nakakuha na naman pagka pick up, pero hindi ata nakakakuha ng kill dito ang Onyx Philippines per TLID at dinedepensa nila yung kanilang base. Ayan yung Cheeky, hapa kanyang HP, tumumara si Witty, pero isang base impact lang, hinampas si Untouchable! Lumalaban pa rito TLID pero hindi nila kaya yung damage ni Kelrine. Onyx Philippines, tower lang ang harap nila. May minion wave pa sila sa base ng team Liquid dito. And Fabian, naghahanap ng pick up sa likuran, pero Taylor Strike! Press na Tsunami Slam! Bumagsak mula sa itaas yung Ling! And tutumba pa si Fabian! May minion wave pa sa may middle lane! And wala nang dedepensa sa TLID! Oy, magigit kayo, may Sky Piercer yan! May Piercer yan! O yun, Teka, tumumba na! okay, Tumumba nabigay si Super Prince. Nabigay si Super Prince, pero may minion doon sa gitna. Nandito si King Kong, nandito si Kelra, nandito lahat, and Tower Lock para i-reverse sweep ang Liquid ID! What a game! Mahigit 20 minutes! Ang sering